Praise God! Happy Saturday po sa bawat isa sa atin. Ako po si Judea Marie Baban from the Sanctuary Church Community Fellowship International and welcome pong muli dito sa ating daily morning tilak. So, as we start po sa umagang ito, let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa panibagong araw at buhay na ipinagkaloob niyo po sa amin ngayong araw na ito, ngayong umaga na ito. Kaya Lord, dalangin po namin na pakabasbasan niyo po itong talatang aming pagbubulay-bulayan, yung prayer focus na tatalakayin namin ngayong umaga na ito. Nawa patuloy kayong mangusap sa bawat isa sa amin, maging sensitibo ang bawat isa sa amin, maging open kami sa nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. And God, maging receptive kami sa bawat pangungusap, sa bawat pagko-correct na gagawin niyo po sa amin. Kaya Lord, hindi po namin ito kaya kung wala po kayo, ang inyong banal na presensya sa amin. Kaya Lord God, sa iyo lamang po namin idinadalangin ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang focus verse po natin sa araw na ito ay magmumula po sa Proverbs 18 verse 10. Sinasabi po dito, the name of the Lord is a fortified tower, the righteous run to it and are safe. And their prayer focus for today po is pray that we would seek God in all circumstance, relying on Him as our strong tower and safe refuge. So, this devotion po ay pinamagatan kong our strong tower. And basahin naman po natin sa ibang version itong verse natin for today. Sabi po sa Amplified Bible Version, the name of the Lord is a strong tower, the righteous runs to it and is safe and set on high, far above evil. So usually po nating naririnig yung mga katagang life is full of surprises dahil talaga namang hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng panahon, hindi sa lahat ng oras at minuto ay laging okay ang lahat sa buhay natin. O saya lang yung mararamdaman natin. There are times na haharap talaga tayo sa mga challenges or yung mga shaking moments natin in life. And sa ganitong moments po, natural na human instinct natin ang magpanic or umasa sa sarili natin or di kaya tumakbo tayo kung kani-kanino, kung saan-saan. Pero our verse for today po reminds us that God is not just someone na tatawagin lang natin kapag hopeless na tayo. But sabi nga sa title natin for today, di ba? He is our strong tower, our safe place anytime, anywhere. And when we hear the word tower po, especially during biblical times, hindi lang po siya basta building. A strong tower was a place of defense, protection, and refuge. Na kapag may danger, may war, may enemies or attacks, people would run to the tower. And hindi sila nag-hesitate na tumakbo doon sa tower na iyon. They run because their life depended on it. And kung mapapansin po natin yung word na run, ibig sabihin po, yung pagkakaroon ng sense of urgency. And ayun po yung nais na ipakita at iparealize sa atin ng ating Panginoong Diyos. So now po, I will be sharing with you 3 things po. So unang-una, life will always have shaking moments. Yes, life is not always smooth. There will always be ups and downs ng buhay natin. Tulad nga po ng sinabi ko kanina, may mga pagkakataon talaga na mararamdaman natin yung shaking sa kahit anong aspeto man ng buhay natin. Kahit sino pa tayo, kahit gaano pa tayo kalakas, kahit gaano pa tayo katalino, kahit gaano man kalaki yung influence natin. Kasi hindi naman natin pwedeng iwasan or takasan yung ganitong season ng buhay natin. And may mga pagkakataon po kasi na may mga pagsubok tayong kinaharap. But then, pinipilit natin na kontrolin ito through our abilities sa pamamagitan ng talino na meron tayo, ng lakas na meron tayo. Kaya ang nangyayari ay nagiging warrior na tayo, nagpapanik tayo at nagiging bara-bara na lang yung mga decision na ginagawa natin.
Again, hindi natin maiiwasan yung ganitong season ng buhay natin. Pero tandaan po natin na what we can control is kung paano tayo magre-respond sa mga shakings na nai-experience natin. And na instead of panicking or relying only on ourselves, remember that it's normal to feel shaken po. But pakatandaan po natin na hindi naman tayo iiwan at pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Because sometimes, God allows challenges not to break us, but to bring us closer to Him, to deepen our relationship sa ating Panginoong Diyos. So again po, life will always shake. Pero our response po should be to run to our Lord Jesus Christ, not away from Him. Na may nararanasan na nga tayong mga pagsubok sa buhay, may mga nararanasan na nga tayong pag-shake sa buhay natin. Lalayo pa ba tayo sa ating Panginoong Diyos? Lalayo pa ba tayo sa source natin? Lalayo pa ba tayo sa strong tower natin? Kaya, number 2 po, God is our safe refuge, not our last option. Marami po sa atin na kapag may problema, una tayong tumatakbo or lumalapit sa kung sino-sino, sa kung sino yung pinagkakatiwalaan natin, kung sino yung mga kaibigan natin, or kung sino man, or kung saan-saan tayo nagpupunta, or masyado na lang nating dinidistract yung sarili natin sa kung ano-anong bagay na there are times nagiging reason pa para magkasala tayo, or nagiging reason pa para mapalayo tayo sa ating Panginoong Diyos. But the Bible reminds us po na God should not be our last option. Ang problema po kasi sa atin, kaya tayo mas nasasaktan, kaya tayo mas namamroblema, dahil nga ginagawa lang nating backup plan si Lord. Na kapag no choice na, tsaka lang tayo lalapit sa Kanya, tsaka lang tayo tatawag sa Kanya. Pero again po, nire-remind tayo ng ating Panginoong Diyos ng Bible of a better place na maaari nating takbuhan. A safer place, a stronger refuge, which is si Lord Jesus Christ. And only God can give a true safety and security na hinahanap natin at kinakailangan natin. And lastly po, number 3, seek Jesus in all circumstances. Yes, life will test us. But tandaan natin, God's tower is always available. Dahil sabi nga po again sa prayer focus natin sa verse po natin for today, the righteous runs to it and is safe and set on high, far above evil. Na si Lord yung unang maging takbuhan natin. Hindi, di ba sabi nga po sa second point natin na wag nating gawing last option ng ating Panginoong Diyos. Si Lord yung unang maging takbuhan natin. Hindi lang kapag may hinihiling tayo kay Lord, hindi lang kapag okay tayo, kapag okay lahat sa buhay natin, hindi lang tuwing nasa mood tayo, tsaka lang tayo tatawag sa Kanya. Hindi lang tuwing masaya tayo. But, sabi nga, in all circumstances ng buhay natin, saya, sa lungkot, sa hirap, at sa ginhawa, again, seek Jesus in all circumstances ng buhay natin. Kaya, sa pagtatapos po, sabi nga po sa prayer focus po natin for today, pray that we would seek God in all circumstance, relying on Him as our strong tower and safe refuge. Na, tandaan po natin na life will always have shaking moments. But, ang magandang balita po dito is we don't have to face them all alone. Because Jesus is our strong tower, our safe refuge, and our ever-present help. Kaya, sa bawat pangyuyugyog, sa bawat challenges na nararanasan at mararanasan pa natin, don't run elsewhere. Huwag na tayong tumakbo kung saan-saan, kung kani-kanino pa. But let's always choose to run sa ating Panginoong Diyos, unang-una. And His love is enough na hindi nagbabago, hindi nagkukulang para mas mag-depend pa tayo sa Kanya, mas palilimin pa natin yung relationship natin sa Kanya, yung pagtitiwala natin sa Kanya, na siya yung isik natin sa anumang sitwasyon ang meron tayo. Because remember, our Lord Jesus is our strong tower, our safe refuge,
and our ever-present help. Kaya, sabi po sa ating prayer points po for today, prayer for the lost, pray for hearts to be open so the lost may know God as their refuge, fortress, and strong tower. Manalangin po tayo. Lord God, maraming salamat po sa mensahe niyo po sa amin ngayong umaga na ito. Salamat po, Panginoong Diyos, sa patuloy mong pagre-remind po sa amin that you are our strong tower, na anuman po yung mga danasin namin dito sa mundo, sa journey namin dito sa mundo, alam po namin na hindi kami nag-iisa. Hindi po namin ito kakayanin, hindi po namin ito haharapin ng kami lamang mag-isa. Kaya Lord God, salamat po sa sa pagre-remind mo po sa bawat isa sa amin na you are with us. We will never ever be alone. You will never forsake us, Panginoong Diyos. Kaya we also pray na sa bawat sirkumstansya na mararanasan namin dito sa mundo, masaya man kami, malungkot man kami, may pagsubok man kaming kinakaharap, mananatili kaming nakadepende sa inyo, mananatili kaming nagtitiwala sa inyo, mananatili kami na ikaw yung laging inuuna namin at hindi namin ikaw yung gagawin naming last option or gagawin ka lang naming backup plan. Kaya Panginoong Diyos, sa umaga na ito, nawa gawin nyo rin po kaming instrumento mo sa bawat isa na nangangailangan din ng inyong mensahe. Gamitin niyo po kami, Panginoong Diyos, na yung buhay namin maging kagamit-gamit itong buhay namin sa bawat isa, sa mga lost souls, Panginoong Diyos, na malaman din nila that you are our strong tower, our safe refuge, Panginoong Diyos, and our ever-present help. Kaya sa umagang ito, nagpapasalamat po kami, and God, ingatan niyo po yung mga papasok pa sa work, papasok sa school, and sa mga activities namin dito sa church ngayong buong araw na ito. Kaya sa iyo lamang po namin idinadalangin ang lahat ng ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Kaya maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at pakikinig ng aming morning tilaok. Maraming salamat po. God bless us all po.